you continue to exist outside your body. Alright? Not in this dimension, kundi sa ibang dimension. Okay? Ito rin ang dahilan kung bakit kinakailangan ng anak ng Diyos na magkatawang tao at hindi sinimplify ng Diyos ang kaligtasan. Para di na sana nagpakahirap pa si Jesus sa krus. Have you ever come to a point na naisip nyo, bakit kaya ang Diyos, lahat create niya sa pamamagitan lang ng word of mouth, sinabi lang naman niya, dineclare lang niya, no? Let there be light, and there was light. Let there be firmaments in heaven, and there was heavens. Let there be waters. Ganun lang, sinasabi lang niya, nangyayari na. Ganun ka-powerful si God. Pero bakit hindi niya na lang sinabi sana, let there be forgiveness to all sinners. Burahin ko na lahat ng sin. I'll forgive you. I'll forget all your sins. And there will be no sin. Ganun kadali. Kaya bang gawin ng Diyos? Kayang gawin ng Diyos? Hindi. Kaya. Bakit hindi niya ginawa? Of all the things God created, nag-usap pa sila. Nilang tatlo, sinabi niya sa anak niya, baba ka doon sa earth. Magkatawang tao ka. So, kinailangan niyang magkatawang tao, hindi na lang pwedeng i-declare. Bakit nagpakahirap pa si Jesus? Have you ever come to a point of thinking na kinailangan pa ni Jesus na magkatawang tao, magsuot ng balat, no? Pagkatapos, pahirapan, turaan, sampalin, hindi paniwalaan, etc., etc. At yan ay sapagkat walang ibang option ang Diyos. Kita mo, this is the only time in God's eternal life na wala siyang option. Hindi niya po pwedeng piliin yung option na i-declare na lang niya by word of mouth na wala ng sin. Pinakamabigat na kalaban ng Diyos, ang sin, na kinakailangan niyang gawa ng paraan. Sapagkat Christ is the only way, the truth, and the life. Amen ba? Pakibasa, Jesus answered. Ready, go. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. Si Jesus Christ lang ang daan. Wala nang ibang daan. Alam niyo po ba na ang Diyos Ama mismo, hindi siya ang daan papunta sa langit? Hindi ka makapupunta sa Ama kung hindi ka dadaan kay Jesus. Kinakailangan may magkatawang tao. Kinakailangan may isilang magkatawang tao. Ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao ang pinakamahalagang business na trinabaho ng Diyos sa buong kasaysayan ng daigdig para lang maihatid ng libre at walang kahirap-hirap ang kaligtasan on the part of the human beings. Para libre at walang kahirap-hirap gawin ang kaligtasan. No? Para siyang passport, ito rin po ang pinakamahalagang item. Sabihin natin, pinakamahalagang item. Pinakamahalagang Ang kaligtasan ang pinakamahalagang item na kailangan matamo ng tao sa kanyang sarili habang nabubuhay pa siya dito sa lupa. Sapagkat ang item na ito ng salvation ay hindi available in the afterlife. How I wish na kapag tinanggihan ko si God dito sa life na ito at nandun ako sa ibang lifetime, sa ibang dimension, ay totoo nga. O sige, doon ako mag-faith. Doon ako maniniwala. Wala kasi. Ang problema nandito lang sa earth na ito. Amen? Nasusundan natin? Yung bang tipong pag namatay ka, no? Pagkatapos kumakato ka na sa heaven, sa pinto ng langit, pagkatapos, kampante ka pa, napapasok ka ng langit kasi alam mo, sasalubungin ka ni sino to? San Pedro. Kung papapasukin ka ni San Pedro. Ang problema, katok ka ng katok, walang bumubukas ng pinto ng heaven. Pagkatapos merong nagbukas ng pintuan ng langit, may tinanong sa'yo, nasaan ang gate pass mo?
Gate pass. May gate pass pala dito. O kaya, tatanungin ka, andyan ba yung passport mo? Mhm. Sino may passport dito? Taas ang kamay. Okay. Para po siyang passport na hindi available sa airport. May nakita na ba kayong passport available sa airport? Na kung kailan nasa airport ka na, pabiyahe ka na, sasakay ka na ng eroplano, saka ka lang kukuha ng passport. Pupunta ka pala ng Canada. Ha? Bakit hindi mo na-ready ang passport mo bago ka pumunta ng airport? Hello? Hindi ang akala ko nandito ang passport kukunin, hindi po. Walang passport dito. Hindi ka makakaalis, hindi ka makakapunta doon. At ang passport, kailangan pagtatawid ka ng border. No? Pag wala kang passport, hindi ka makakatawid sa border. So, ang border na tinutukoy natin dito, yung border ng earth to heaven. Hindi ka makakatawid. Ay, teka muna, wala akong passport, pero mabait naman ako. Hindi naman ako bad. Nagbibigay naman ako ng offering. Asan ang passport mo nga? Eh, maganda naman ang record ko sa earth eh. Asan ang passport mo? Passport lang ang kailangan. Hindi yung good works mo. Hindi yung kabaitan mo. Hello, passport lang. Ang passport na hinahanap dito ay si Jesus Christ na nakapirma siya doon in His name. Pagkatapos nakalagay doon, I am the way, the truth, and the life. Sabi doon, no man can come to the Father except through Him. Hindi ang good works natin. Yun yung passport na hinahanap at hahanapin kapag ka ikaw ay wala na sa mundong ito. Amen ba? Amen. Kung gusto mong pumunta sa langit, kinakailangan meron ka ng item na ito, ng passport na ito. Ay di, ganito, kung walang passport dito, pwede ba akong bumalik doon para kunin ko yung passport? Naku, hindi na po. Sabi sa Bible, it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Hindi totoo yung pagkatapos mong mamatay, pababalikin ka sa earth. Kwentong barbero yon. Kasi pag totoo yon, nagsisinungaling ang Bible. Sabi ng Bible minsan lang ang tao mabubuhay at minsan lang mamamatay. Pagkatapos niyang mamatay, judgment na. So ibig sabihin, hindi ka na pababalikin sa earth. Alright? Para pumunta, kumuha ng passport. Ngayon, bakit ganon? Kasi si Jesus Christ pumunta sa earth kasi dito kailangan gawin ang kaligtasan. Kung ang kaligtasan sana'y pwedeng gawin sa heaven o sa afterlife, hindi na kinailangan ni Jesus Christ pumunta pa sa earth kasi nandoon naman ang registration. Malapit ng butuhan. May butuhan ba dito sa atin? Okay, malapit na. Saan ba ang registration ng butuhan ngayon? Saan ba? Sa munisipyo ba? City Hall. Halimbawa, sabihin ni Oka, okay, ang registration, hindi muna sa City Hall kasi nire-repair natin ng City Hall. Dito gagawin sa Kingstown ang registration. Halimbawa, dito sa clubhouse ng Kingstown. Diyan sa basketball court. Ikaw, hindi mo alam, hindi mo narinig yung balita. Pumunta ka ngayon sa City Hall para magparehistro. Sasabihin sa'yo, teka muna, wala akong rehistro dito. Nasaan ang rehistro? Inilipat doon sa Kingstown. Doon ka sa Kingstown magparehistro para mailista ang pangalan mo sa rehistro at ikaw ay makaboto sa heaven. Ang akala ng ibang tao, pupunta sila ng heaven, doon sila isusulat ang pangalan nila sa Book of Life. Hindi. Dinala sa earth ang Book of Life para dito mo isulat ang iyo. Dito ka rehistro sa earth. Kaya pag hindi ka narehistro dito sa earth, hindi na isulat ang pangalan mo, buhay ka pa. Pag namatay ka, hindi ka papapasukin sa langit. Amen po ba? Ganun po yun. Dapat naririnig natin ang good news, yung mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Alright? So, kapag kumakatok ka na sa pinto ng langit, dapat bit-bit mo ang mahalagang dokumentong ito.
Ang passport na ito na hahanapin sa iyo para makapasok ka sa langit. Ito ang pasaporte mo para makatawid ka ng border from earth to heaven. Dapat malinaw na nakasulat ang pangalan mo. Kapag wala ka nito, hindi ka makababalik sa lupa para kumuha. Laglag ka sa impyerno. Revelations chapter 20 verse 15. Anong sabi diyan? And anyone whose name was not found recorded in the book of life, in the registration book of people who are going to heaven, was thrown into the lake of fire. So dapat pala, ito ang atupagi ng mga tao. Kailangan marehistro ka bago dumating ang deadline. Bago ka ma-deadball. Naintindihan natin? Kailangan sigurado ka nakasulat ang pangalan mo sa Book of Life. Taas nga ang kamay ng mga nakasulat ang mga pangalan sa Book of Life. Gusto kong makita. Bakit ko kayo pinapataas? Kasi yung nakakapagtaas ng kamay, yun yung sigurado. Pag hindi ka sigurado, hindi mo kayang itaas ang kamay mo. Tama? Walang iniwan yan sa passport. Okay, nandito tayo ngayon. Paalis na tayo. Mamaya-maya konti, sakay na tayo ng eroplano. Sino sigurado ba kayong dala nyo passport nyo? Taas ang kamay ng dala ang passport. Taas ang kamay. Yung ibang hindi siguradong may passport, hindi makakapagtaas ng kamay yun. Anong sigurado doon? Pag hindi ka siguradong may passport ka, ang sigurado ay wala kang passport. Kasi kung may passport ka, sigurado ka. Amen? So, kung hindi ka siguradong pupunta ka ng langit, ang sigurado doon ay hindi ka pupunta sa langit. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin mo 101%, I am very sure I'm going to heaven. At yung assurance na yon, hindi based sa ating goodness, hindi based sa ating good works, ito ay based sa goodness ni Jesus Christ na napunta sa iyo. Kaya yun ay dapat mapunta sa iyo. Okay? So, delikado. Sa hell po, alam niyo po ba sa hell, puro memory of wasted years na lang po ang yung ng yung earthly life ang maalala mo roon. Oo. You will have nothing in eternity but regrets. Hindi tatantanan ng kaluluwa mo ng walang katapusang regrets na to. Bakit kasi sinayang ko yung pagkakataon na yun? Bakit kasi hindi ako nakinig? Bakit kasi wala ka na magagawa? Regrets na lang. No? Lalo na po yung mga nandoon na sana, abot kamay na nila, gabuhok na lang, tatanggapin mo na lang sana ang kaligtasang inialok ng libre nung nabubuhay ka pa, pero nagdalawang isip ka pa at nagteka muna. Nagsaka-sakana ka na kay Lord. Saka na lang, Lord, babalikan kita. Subalit, hindi na naulit yung tagpong yun, yung pagkakataong yun. Hindi mo na narinig ang ebanghelyo. Alam niyo kung bakit? Kasi nabisi ka na. Hindi mo na nabigyan ng time si Lord hanggang namatay ka. Na-aksidente ka. Okay? Uso pa naman yun na aksidente sa motor. We can't imagine the pain of regrets alone at hiyawan ng trilyones na mga taong nahulog, nagdurusa ngayon doon sa impyerno. Nakarinig na kayo ng hiyaw o mga tinig ng mga taong naghihinagpis? Yung naghahalong pain na nararanasan nila sa kanilang katawan at saka yung sakit ng puso, dinudurog ang puso nila sa sobrang regrets. No? Wala ka ibang maalala doon kundi puro regrets eh. Ha? Sinisisi nila ang sarili kung bakit pa nila hindi nila tinanggap si Jesus noong may pagkakataon sila dito sa earth. No? Alam niyo kung bakit ang mga tao hindi makapag-church, hindi makapakinig ng Word of God? Kadalasan ay alam niyo kung bakit? Busy sila. Pangalawa, kadalasan ay ang isip nila ay nasa earth, wala kay Lord. Ganun lang yan. Alright? May papakinig ako sa inyong clip. Alright? Gusto kong pakinggan nyo ito. At ito ay for your ears only ha.
ipaparinig ko lang ito saglit sa inyo. Ito yung mga totoong boses ng mga naghuhumiyaw na mga di mabilang na tao sa impyerno na aksidenteng na record ng mga scientists nung nahukay sila o nung naghukay sila sa Siberia, Russia. Okay? Sa Siberia, Russia, naghukay po ang mga scientists na ito na mga hindi naniniwala sa Diyos. At ang paghukay na yon ay scientific by nature. Pinakikinggan nila yung tectonics, yung galaw ng earth, kaya naglagay sila ng microphone doon sa loob, sa drill. At hukay sila ng hukay. Nangyari ito noong 1970 hanggang 1989. Ganun katagal, almost 19 years. Ang lalim ng inabot ng hukay nila, umabot ng 14.4 kilometers. Deep down to the earth's crust. Okay? Pagdating doon sa malalim na biglang ang tunog nabutas na pala. Ibig sabihin, open space na doon. Ha? Pagkatapos, maya-maya, may naririnig na silang mga hiyawan na mga boses ng mga tao. Huminto sila, natakot sila, kinilabutan, nagkasakit pa yung ibang scientist. At mula noon, hindi na nila tinuloy, mula noong 1989 hanggang ngayon yung pagbubutas na yon. At maraming mga scientists na naniniwala na sa hell at saka sa heaven at na-convert na yung iba. Okay? Gusto kong pakinggan niyo ito. Sige. Narinig yung boses ng mga babae at lalaki doon? May iba po na ito ay dinibunk at napansin nila yung ibang mga lahi, may mga Arabo na sabi nila, salita namin yan. O alam niya yung sinasabi ng isa doon na Arabic yung sinasabi. No? Iba-ibang language. Alright? Ng mga taong nandoon. So anong ibig natin sabihin? These were the people who went to hell and they'll be there for eternity. They missed in their lifetime the Lord Jesus. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka, nandito ka ngayon. Yan, meron kang opportunity. Now, gusto ko i-share sa inyo ang 3 phases of salvation. Phase 1, justification. Okay? Everybody say justification. This is the action of declaring or making a sinner righteous in the sight of God. From the root word justify. From the root word justify, thank you. Dito ba talaga to? Yan na lang sa baba. Okay na. So from the root word na justify, just if I did not sin. Okay? Yan ang ibig sabihin ng justification. Alright? Justified did not sin. Ito ay instant event. Biglaan, minsan lang. Instant event at once only nagaganap sa isang tao ang justification. Kung bakit ito instant, gusto kong maintindihan nyo, at minsan lang ay sapagkat ang niresolve dito ng dugo ni Jesus sa krus ay ang sin. Sin without S sa dulo sin. Singular word na ang kabayaran ng kasalanan. Ang sabi doon sa Romans 6:23, for the wages of sin, hindi sinabing for the wages of sins, for the wages of sin is
Death. Yan ang sinabi doon. So, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Isang sin lang singular ang kailangan para masira si Adan. Ano yung kasalanan ni Adan? Disobedience. Isang sin lang, namatay na si Adan spiritually. Minsan lang naganap ang kasalanang ito, agad ang sumpa ng kamatayan ay napunta na sa kanya. Yun yung kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan. Kaya na si Jesus Christ kinailangang mamatay, wala siyang option, hindi pwedeng i-declare ni God na burado ng kasalanan, kailangan merong mamatay. Eh kung maghanap ang Diyos kung sino sa lahat ng mababait na taong sinilang sa lupa ang qualified mamatay para maging sakripisyo, wala. Dahil sabi sa Romans 3:10, there is no one righteous, no, not one. All have sinned and fall short of God's glory. So walang taong qualified na mamatay maging alay. Sino lang ang qualified? Banal. Siya mismo. Diyos mismo. Amen? Ngayon, papaano? Kailangan niyang magkatawang tao para yung kabayaran ng kasalanan, kabayaran sa kasalanang napunta kay Adan ay mabawi. Sundan natin? Si God lang ang qualified. That is the reason why Jesus Christ kinakailangan magkatawang tao. Nakwento ko na to noon, merong isang highway at paggising ng isang lalaki sa umaga, paggising niya, kita niya, uy, ang ganda naman ng bundok sa gitna ng highway. Yung bundok ng mga langgam, nag-create sila ng mountain sa gitna ng highway. Tapos nakikita niya, over a distance, may paparating na pison. Nako, masasagasaan yung anthill, ang tawag doon anthill. Okay? Masasagasaan. Sigaw siya ng sigaw, hoy, alis kayo kasi may parating na pison. Makikinig? Maiintindihan ng mga langgam? Hindi. So anong gagawin niya para siya ay maintindihan ng mga langgam? Magkatawang langgam. Para maiparating ang mensahe sa langgam na merong paparating na pison, tumabi kayo, come and follow me, punta tayo dito sa tabi, para nang sa ganun maligtas. Ang maniniwala at makikinig ay hindi masasagasaan, ang tumatanggi ay mamamatay. Naintindihan natin? Ganun ang kwento ni Jesus Christ. Diyos, walang kasalanan, nagkatawang tao para maintindihan natin ang mensahe ng Panginoon at sumunod tayo sa Kanya. Amen? Ngayon, so sin lang ang kailangang tubusin o kailangang sagutin. Hindi ito yung sins na sinasabi sa 1 John 1:9. Nandiyan pala For the wages of sin is death. Hindi ito yung sins na sinasabi sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, merong S sa dulo, He is faithful and just to forgive us our sins. Ito yung sa 1 John 1:9, ito yung kasalanang ginagawa natin araw-araw. No? Ang sins ay bunga ng isang sin. Ang sin na tinutukoy dito, singular, ito yung sin na sin nature ng tao. Mula nung nagkasala si Adan, sa lahat ng sinilang after Adam and ay nananalaytay sa dugo, ugat, nananalaytay sa ating DNA ang sin nature ni Adan. Kung kaya't gumagawa tayo ng kasalanan. Si Jesus Christ napako sa krus para burahin sa ating DNA yung sin nature na yon. At yung righteousness ni Jesus Christ mailapat sa atin, mapunta sa atin so that God will declare us righteous. Other than that, kahit mabait kang tao, kahit hindi ka masuwayin, mabuti kang anak, lahat, etc., you will never go to heaven kasi nasa iyo ang sin nature ni Adan. Kailangan mo talaga si Jesus Christ. Kaya nga, no other way but Jesus. I am the way. Siya lang talaga ang daan papuntang langit. Amen? So, ang kasalanang yon ni Adan, minana nating lahat. Okay? Sin nature ng tao mula kay Adan,
na sanhi ng sinfulness o pagiging makasalanan ng tao ang pangunahing kinansel at pinawi ng kamatayan ni Jesus sa krus. At ito ay nakakamit lamang by faith. Grabe by faith. Mahirap bang maniwala? Mahirap bang maniwala? Hindi mahirap maniwala. Pero sa iba, nahirapan sila. By faith in Jesus Christ Himself, regardless of what religion or affiliation you are with. Kaya nga yung isang kriminal na katabi niyang ipinako sa krus, instant ang justification, instant ang redemption, instant ang salvation. Have you ever come to a point na bakit yung katabi ni Jesus Christ ang sama-sama noon eh? Kriminal yun eh. Kaya nga siya, alam niyo, pag ikaw ay nahatulan ng capital punishment, ang capital sa parang silya elektrika sa atin yun eh. Mas maganda pa yung silya elektrika, patay ka na kagad. Pero yung ipapako ka sa krus nang wala kang saplot, ipapahiya ka muna, lahat ng yon, matindi yon. Grabing kasalanan ang ginawa mo. Sobrang bad mo, sobrang kriminal. All of a sudden, itong kriminal na ito, simple lang ginawa niya. Ang sabi lang niya, hoy, sino yung dalawang yon na nakakatabi ni Jesus Christ sa krus? Sabi nila si Barabas yung pinalaya. Si Dimas yata yon. Ang sabi si Dimas tsaka si Histas. Yun ang sabi ng tradisyon eh. Dimas daw tsaka si Histas. Sabi nung isa, sabi niya, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan at kami, pababain mo din kami. Sabi na, hoy, ikaw matakot ka sa sinabi mo. Tayong dalawa, ano tayo dito? Dapat lang tayo dito kasi kriminal tayo, makasalanan tayo. Pero ang taong ito, sa gitna ng mga taong nakatanaw, na kaya si Jesus Christ nakapako sa krus ay makasalanan si Jesus, pero ang taong ito, sabi niya, wala itong kasalanan. Ang grabe ang faith niya kay Jesus. Hindi niya ikinahiya sa mga tao. Alam niyo ang sinabi ni Jesus sa kanya, today, you will be with me in paradise. Sa Tagalog, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Bigla siyang sa halip na pupunta na lang siya ng hell, napunta pa siya sa heaven. Imagine ko itsura ni Satanas. Sabi niya siguro doon sa kabila, ba't nag-iisa ka? Dalawa kayong nakapako Asan ang kasama mo? Natakasan tayo. Napunta doon sa kabila, napunta sa paraiso. Kasi sinama ng Jesus eh. Naintindihan niyo ibig sabihin? Instant ang salvation, hindi ka nahahanapan kung anong relihiyon mo, hindi ka nahahanapan kung ano ang nakagisnan mo. Wala ng good works. Instant. Why? Bakit instant? Kasi yung goodness, yung righteousness, yung holiness, yung perfection ni Jesus Christ, biglang mapupunta sa iyo kapag tinanggap mo siya sa iyong puso. Kaya ang tingin ng Diyos ngayon sa iyo ay perfect, holy, and justified. Amen? Ngayon, ang isang tao, kaya niya bang i-justify ang kanyang sarili sa korte? Halimbawa, ikaw ay nililitis. Meron kang nasa korte ka ngayon. Kaya mo bang i-justify ang sarili mo? Hindi. Hindi mo kaya. Walang taong kayang i-justify niya ang kanyang sariling mga pagkakamali. Sino lang ang pwedeng mag-justify sa iyo? Abogado mo, patutunayan yan ng abogado mo na ikaw ay hindi ka dapat makulong. So, kailangan mo ng abogado, kailangan mo si Jesus Christ. Amen? Yun. Ngayon, dahil dyan, naniniwala ako na yung mga naghihingalo, comatose, kahit di makagalaw, basta't nakaririnig, kung nakaririnig pa sila, sharean mo lang ng ebanghelyo yon. Kung nakaririnig pa yon, pwede pang tumanggap sa Panginoon yon sa kanyang heart, kahit hindi makagalaw ang kanyang bibig. At yung taong yon, instant, will go to heaven. Kahit so bad siya all throughout his life. Ganun katindi ang justification. Instant. Biglaan. Minsan lang. Alright? Mga kapatid, simple lang ang salvation or justification ng kaluluwa ng tao. Wala kang sakripisyong kailangan gawin. No ifs, no buts.
Sumampalataya ka lang kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, ligtas ka na. Yun lang naman ang kailangan kasi lahat ay ginawa na ni Kristo at ito ay sapat na para sa Diyos Ama. Kasi perfect kasi si Jesus Christ. Kung hindi perfect si Jesus Christ, hindi siya qualified na maging alay. Alam niyo yung alay sa lumang tipan sa Old Testament, bago iaalay yung mga tupa, yung mga bulls, yung mga hayop, aalagaang mabuti yon na yung hayop na yun mula pagsilang hanggang sa time na iaalay sila, hindi yun magkakasakit, hindi pilay, walang malinis ang hoofs, ano pa, walang dungis, walang diferensya, perfect ang itsura pati health condition ng animal na i-offer as sacrifice sa kanilang temple, perfect 'yun. Pag hindi 'yun perfect, hindi sila pwede gawing sacrifice. Si Jesus Christ lang ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Kapag si Jesus Christ ay tinanggap mo, parang ikaw na rin yung perfect sa Diyos. Ganun katindi po yun. Yung salvation na yun. Nakafocus kay Jesucristo ang kaligtasan at hindi sa pag-anib sa relihiyon. Alam niyo bang walang perfect na religion? Walang perfect na church. Kasi nandoon ang mga tao. Hanggat nandoon ang mga tao na hindi perfecto, ang church hindi perfect. Tandaan natin, huwag tayong maghanap ng church na perfect. No? Kasi pag hinahanap mo ang church na perfect, hindi ka makakita noon. Kasi nandoon ka eh. Ha? Kung yung church na yon at dito ako kasi mukhang perfect yung church na ito, ay dumating ka. Wala na, hindi na perfect. Ha? Alright. Out of the picture ang religion, out of the picture ang good deeds natin, basta kaligtasan ang pinag-uusapan. Tanging faith lamang kay Jesucristo ang required sa justification. Kaya kinanta natin kanina, ano yun? I will worship. Ano yung pangalawang kanta mo, be? With all I am, I believe. Alright? Alin mang reliyon at pagiging mabuting tao natin ay mukhang basahan lamang sa paningin ng Diyos. Di ba? Alam natin yan. Sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, marurumi, basahan ang katulad. Grabe si Lord. Hindi pasado ang good ang best natin. Kaya wala kang option. Si Jesus Christ talaga lamang. Amen? All right. So, kaya walang taong pwedeng maligtas sa sariling kabutihan. Efeso 2:8, ang sabi diyan, ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Maging ang pagtupad po sa mga kautusan ni Moises sa lumang tipan, tulad ng 10 utos at ng iba pang mga commandments sa Old Testament, yung mangilin ka tuwing Sabado. Yan ang binibida ng isang relihiyon. Kailangan Sabado. Bakit kasi kayo linggo? Kailangan magsabado kayo para mangingilin, para sundin niyo yung lumang tipan. Kahit sundin mo yon, hindi mo ikaliligtas yan ang pagsunod sa mga kautusan. Bakit? Sinabi sa mga taga-Roma 3:28, pakibasa ng sabay-sabay. Ready, go! Kung gayon, maliwanag na kung magitan lamang ng pananampalataya, kung mamawalan sana, alipis pang magitan ng kahit matupad mo ang kautusan, hindi ka maliligtas. Malinaw dyan. Kasi pananampalataya lang ang nire-require. Kasi pagka ang salvation mo by following the Old Testament, you don't need Jesus Christ. Kung ang salvation mo by being a good person, you don't need Jesus Christ. Amen? Hindi 'yun ang kailangan eh. Kaya nga si Jesus Christ ay dumating. So, anong ibig sabihin nito? Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kaya natin kinanta din yung kanina. So, sa hindi pa sure na sila iligtas, ito na yung chance mo na sinasabi ko kanina.
i-sure mo na ngayon. Amen? Si tatay, tumanggap siya ng last week, the other week. Tinanggap niya the other week si Jesus Christ. Sapat na yun. Yun na yung salvation mo. No? Kung sumasampalataya ka kay Jesus Christ, that day, si Jesus Christ ay pumasok sa'yo. Na wala kang magic na nararamdaman doon. May kuryente. Walang ganon. No? Wala. Kasi by faith lahat. Pag sinabing by faith, hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman. Amen? Yun ang faith. Kasi kung ikaw ay nag-aantay ng mga nangyayari, nanginginig ka, etc., hindi na faith yun. Nakikita mo na, nararamdaman yun. Okay? Pero by faith, na sumasampalataya ka sa pangako, sa salita ng Diyos, yun na yung warrant mo para ikaw ay saved na. Amen? Yes, palakpakan natin si Lord. Ganun kasimple ang justification, instant. Oh, sino pa dito ang hindi pa tumanggap sa Lord? Gusto tumanggap kay Lord. Yung hindi pa, taas ang kamay. Patatanggapin kita kay Lord para ma-save ka. Taas ang kamay. Hindi na, ito na yung chance mo. Kasi baka mamayang gabi, patay ka na. Diretsahan, no? Walang preno. Hindi lang sasabi yun. Gusto ko lang makasigurado na yung hindi pa sigurado, taas ang kamay. Mukha mo lahat sigurado? Bahala kayo dyan. Alright, so don't take chances. Sabi mo sa iyong katabi, don't take chances. This is just a once-in-a-lifetime opportunity, mga kapatid. Before we proceed, mahalaga po na itong item na ito, itong item of salvation na ito, talagang hawak-hawak mo. Suot-suot mo kung pwede para hindi makalimutan, hindi makaligtaan. Nandyan sa katauhan mo. Alright? Kasi ito ang pinakamahalagang hahanapin sa iyo ng Diyos pag humarap ka na sa Kanya. Amen? Praise the Lord. So kung lahat kayo dito ay mga na kay Kristo na, congratulations. Okay? Welcome to the family of God. Your name is already written in the book of life. Nakarehistro ka na. Good to go ka na. Amen? Punta tayo sa pangalawa. So yan ang justification, the action of declaring or making a sinner righteous in the sight of God. So sinner ka, i-declare ka na righteous. Grabe yun. So yun yung... So ang pangalawa ay, phase 2 is sanctification. This is naman the action or process of making a believer. Hindi na to sinner, believer na ito. Holy. So, ang tao pala, ang believer, ay pwedeng righteous na because of Christ, pero hindi pa siya holy. Pwede? Gagawin pa lang siyang holy. Magkaiba yung righteousness sa holiness. Alright? Kinakailangan masundan nyo ako dito kasi meat ito eh. Medyo mahirap itong i-digest, If justification, the short process of salvation, sanctification is the long process, lifetime process ito. Kung baga save ka na, aayusin ka na lang. At aayusan. Nakukuha niyo ibig sabihin? Sino ba yung magiging bride of Christ pagdating ng second coming? Di ba ang church? Kabilang lahat ng mga justified doon, justified believers. Alright? Ngayon, buhay ka pa, hindi ka pa namatay agad, katulad nung katabi ni Jesus Christ sa krus. May purpose pa si Lord sa'yo. Papasok ka sa phase 2 ng salvation. Ito na yung sanctification. Doon sa sanctification, aayusin ang ugali mo. Aayusin ang pagiging bugnutin mo. Aayusin ang pagiging makulit mo. Aayusin ang pagiging impatient mo. Aayusin yung mga hindi mo matanggal-tanggal sa sarili para ikaw ay maging karapat-dapat, maging bride, aayusan ka. Amen? Mapapansin mo yung kinasal ko kanina, pansin ko sa kanya, regular ko siya nakikita, normal. Pero nung siya ay nakadamit pang kasal na, iba ang aura niya. Pansinin niyo, bakit iba ang aura nung kinakasal? Iba ang buhok, iba ang mukha niya, ibang ngiti. Alam niyo kung bakit? Inayusan.
Yun ang sanctification part. Aayusin ka, ire-repair ka ni Lord. Amen? Okay. So, yan yung sanctification. If justification is, okay, initially sa justification, ang tao ay naging banal na agad-agad dahil kay Kristo. Yung, ang tawag sa Bible ng prosesong yun na instant ay imputed righteousness. Tandaan nyo to imputed righteousness of Jesus napunta sa iyo. Pag sinabing imputed, pinunta sa iyo yung righteousness ni Jesus. That's why, ang tingin tuloy ng Diyos sa iyo, dati basahan, ngayon, uy, ginto. Not because of you, not because of what you did, kundi because of Jesus na napunta sa iyo. Alright? So, ganun na kaagad. Instant yon. Kaya, punta na kaagad sa langit yon because of Jesus. So, wala tayong, wala tayong nagawa doon, kundi si Jesus Christ lang lahat. So, imputed righteousness. Ngayon, yung imputed kasi medyo malalim na word ito, humanap ako ng kadikit na word na parehas din ang meaning. Alam niyo kung anong napulot kong word? Imported righteousness. Para mas madali niyong maintindihan, ang righteousness na meron ang mga believers ay imported galing kay Jesus. Amen? Pinasok sa iyo. Alright. So, kung ang justification ay imported righteousness, ang sanctification naman ay imposed righteousness. I-impose ng Lord. Wag na yan. Wag na yan. Iwasan mo na yung barkadang yan. Tanggalin mo na yung vape na yan. Tanggalin mo na yung mga inom-inom na yan. I-impose ni Lord. Kasi pag nakita ka ng mga kapatiran, yung mga iba kong tinubos, sa halip magiging blessing ka, magiging katitisuran ka. I-impose ni Lord sa iyo yung righteousness na ganon. Ngayon, saan lang ini-impose yun? Sa church, sa school, sa trabaho, sa bahay. Sa bahay, hindi ma-impose. Sa school, hindi ma-impose. Sa trabaho, hindi ma-impose. Saan lang yan pwede ma-impose? Sa church lang nagtuturo ng ganon. Kasi, yung righteousness, ito'y parte ng sanctification, discipline. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa mga tinawag niya, follow me. I will make you. Gagawin ko kayong fishers of men. Paano kayo magiging fishers of men kung hindi kayo marunong mag-fish ng mga tao? How do you fish men? Kinakailangan ikaw makita sa iyo ang good testimony. Amen? And sabi ni Jesus, I will make you. Gagawin ka niya. Mag-i-impose siya sa iyo ng mga things para magiging karapat-dapat ka. Amen? This is the action or process of making a believer holy. Babaguhin niya yung morality mo. Alright? Yan yung justification. Kung hindi ka pa mamamatay pagkatanggap mo kay Lord, dadaan ka sa phase 2. Ito na yun. Alright? Nasusundan niyo ako? Alright, very good. So, sa sanctification, ang mananampalataya ay nagiging banal dahil binabago siya ng Diyos araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Di ba? Ito yung sanctification. Purihin ng Panginoon. Now, ang tawag ko naman po dito again ay imposed righteousness. Kaya tuwing attend mo ng church, makakarinig ka ng nariringgan ako. Pinatatamaan ako. Pagka nakarinig ka ng ganon, mag-ouch ka na lang. Ouch ka na lang. Kasi nasa imposed righteousness stage ka ng salvation eh. Amen po ba? Amen. Alright. Now, may babasahin lang tayo dito. Sige na, ito na muna. 1 Peter chapter 1 verse 15, pakibasa, ready, go. Now you Pause. You must, everybody say must be holy. Posible ba yon? Must. Pag sinabing must, no option. Required. Be holy. At in everything you do, lahat ng gagawin mo, lahat ng kilos mo, lahat ng... Posible ba ito?
Ay, Peter, baka nananaginip ka. Ang kausap mo ay tao lang, hindi si Jesus tong kausap mo. Hindi to perfect. Ha? Alright. Pakituloy. Ready, go. Just as God the Spirit says, do not be holy because I am Perfect. Okay? Now, ang nakagis na nating definisyon ng salitang holy o banal ay medyo taliwa sa definisyon ng Biblia. Tandaan natin to ha. Eto na. Ang holiness na alam natin, akala natin pag sinabing holy ay hindi na talaga nagkakasala ever, which is very impossible sa atin ng mga tao. Hindi pala ganun ang sabi ng Biblia. Ang hindi pala, pag sinabing holy, ay hindi na nagkakasala. May mga tao sa Biblia na holy, pero nagkakasala. Nagkukulang, nagkakamali. Ang holiness na sinasabi ng Biblia ay hindi perfection. Ha? Kasi walang taong perfect. Ha? Bakit? Sa Bible, ang tawag sa mga nakay Kristo ay banal, binanal, at saints. Nagkakasala pa din ang mga banal, binanal, at mga saints sa Corinth. Alam niyo yung mga Corinthians? Sila yung pinakabastos ng mga Kristiyano. Ha? Sila yung mga Kristiyano doon na bad talaga eh. Ang daming mga comment ni Pablo sa kanila. Pero ang tawag pa rin ni Pablo sa kanila, saints in Corinth. The holy in Corinth, mga banal. Ano palang ibig sabihin ng holiness sa Bible? Akala ko, hindi na nagkakasala. Iba. Ewan ko saan galing itong alam nating holiness. Pero iba ang nadiscovery ko sa Bible. Alright, pakibasa ito. Holiness in the Bible is commonly defined as being what? Separate or set apart. Yan pala ang ibig sabihin ng holiness sa Bible. You are being separated or you are being set apart. Inilalayo ka, iniiwas ka, inaalis ka, ibinubukod ka sa kasalanan. Ha? God is holy in that He is set apart from everything that is not God. Ha? And God's people must be holy by being set apart from sin. You have to be set apart from sin. Bakit ka nagkakasala? Kasi ang influencer mo, ang kasalanan. Nasa environment ka ng kasalanan. Ilalayo ka ni Lord doon. Kaya nga mga kapatid, kayo mga Kristiyano, piliin nyo na yung mga magiging kaibigan, mga tropa nyo. Kinakailangan kayo mag-influence sa kanila. Don't be influenced by them. Alright? Holiness, by definition, is separateness. Ulitin ko holiness is separateness. Ibubukod ka. Sabi ni Lord, bukod mo yan, akin yan, dito yan. May plano ako dyan, may gagawin ako dyan. Dito yan. Yan, akin yan, ayan. Dito yan. Lahat yan. Ibubukod ka, ihihiwalay ka. Hindi ka niya pasasamahin doon. Maganda ba yun? Alright? Ganon yun. And sometimes, merong struggle doon on our part. Hindi kasi natin naintindihan ang plano ng Panginoon. That's why kailangan lang natin yung willingness to obey and follow the Lord. Amen? Kasi may purpose si Lord. Naalala ko tuloy ulit si Joy. Minsan punta tayo kay Joy. Makikilala niyo yun. Bunga ko yun sa Panginoon. Bago pa lang ako nagpapastor, edad 20 anyos. Pastor ako sa Jesus Loves You Fellowship. Isang umaga, morning service, si Joy biglang pumasok, dala-dala siya ng tita niya. Ang buhok niya 7. 7. Tomboy po ito si Joy. At siya po ay 18 years old during that time. At galing siya ng Samar. At ang kwento ay pumunta siya ng Manila para habulin yung kanyang girlfriend kasi edad na 14 years old, nagsasama na sila ng kanyang girlfriend sa isang bubong. Okay? Sa isang bahay. Alright? Nagli-live-in na sila ng kanyang girlfriend at the age of 14 at approved sa pamilya niya yun. Nasunog ang bahay nila sa Samar at
nagkahiwalay na sila at nabalitaan niya ng itong girlfriend niya. Pumunta siya ng Manila para hanapin ng girlfriend niya at ah, mag-reconcile sila. Na-hold up siya ni Lord. Dinala siya ng tita niya doon sa fellowship, sa church. Nagpipreach ako ng katulad nito, nag-invite ako, pinatanggap ko siya sa Panginoon. Sabi ko, Joy, sumunod ka sa akin sa prayer kasi nag-forward siya dito. Nag-lead ako sa kanya ng sinner's prayer. Pagkatapos sa loob-loob ko pa lang, hindi ito maliligtas. Tsura pa lang. Ako pa yung may doubt. Pero ako yung nag-lead ng sinner's prayer. Itsura pa lang. Mukhang napilitan lang to. Pagkatapos, sabi ko, okay, lahat ng young people next week ay walang magpapantalon, magsusot ng palda. Okay, next week. O kaya dress. Kasi meron tayong event na gagawin. Alam niyo po ba, of all people na unang pumasok, of all people na pumasok sa auditorium that day, si Joy ay naka-stockings at nakapalda. Ilang na ilang siya, inikilabutan siya, sabi niya sa akin, Pastor, first time sa buong buhay ko magsuot ng ganito. Ayaw niya, hindi niya gusto na iilang siya, pero susunod siya kasi siya ay siniset apart na sa dati niyang buhay. Amen? Tapos yung ibang mga youth doon, hindi sumunod. Siya pa yung unang sumunod. And then from then on, si Joy ay tuloy-tuloy na siyang naglingkod sa ministry. Pagkatapos sabi niya sa akin, Pastor, gusto ko mag-aral sa Bible school. Hindi ka pwede mag-aral sa Bible school. Mai-Istanbul ka doon. Kasi makukulit ang mga nagpapastor. Yung mga nag-aaral ng pastor sa Bible school, naku, matitisod ka lang, bagong believer ka pa lang, huwag ka papasok sa Bible school. Pagkatapos, nalaman ko na lang, Pastor, after a few weeks, sabi niya, Pastor, papasok na ako bukas. Oh, bakit? Saan ka papasok? Sa Bible school. Manila Bible Training Seminary. Ano? Bakit? Sinabi ko sa iyo, huwag kang mag-Bible school. Kasi doon may nagnanakaw ng sabon, magpapastora, nagnanakaw ng tsinelas. Gulat ka pag gising mo sa isang umaga, saan ang tsinelas ko? Hindi ako naggulo. Pero tinago lang ang tsinelas. Lahat ng mga katitisuran, mga bad nandoon. Yan ang kwento sa akin. Ngayon, ayaw ko siyang ma-expose doon kasi baguhan siya na believer. Nakuha niyo? Pagkatapos, nalaman niya, Pastor, papasok na ako. May nag-sponsor sa akin, bayad yung tuition ko. Ay, wala akong nagawa. Alam niyo po si Joy, naging Sunday school teacher namin siya, tagaturo siya ng mga bata, leader siya ng young people, at siya nang nag-handle ng young people, at gumraduate siya first honor. I was so proud sa Manila Bible. Ako hindi ako nakapagtapos doon sa Bible school niyan. Siya nakatapos siya first with honors pa. Okay? Ngayon pastora na siya sa Bulacan. Minsan niya pag pumunta kami ng San Miguel, dadaan kami sa kanya saan ba siya? Malolos. Okay, nandiyan lang kami nagkira. Ngayon itong si Joy ay ba ako napunta kay Joy? Itong si Joy ay sinet apart ni Lord from her sinful life. Yun pala yung ibig sabihin ng holiness. Isi-set apart ka ni Lord. Amen? May mangyayari sa buhay. Kaya pala nasunog ang bahay nila. Kaya minsan yung bad things na nangyayari sa buhay natin, wag mong ikano yun kasi for good yun. All things work together for good. May plano si Lord. Amen po ba? Yun. Taka siya, tinatanong niya, Diyos, ba't namatay? Ba't nasunog ang bahay namin? Bakit naghiwa-hiwalay kaming pamilya? Ba't kinakailang punta ng Manila? Yung pala para makilala niya si Lord. Amen po ba? Alright. So, set apart. Everybody say, set apart. Set apart. So, being holy means being set apart or separate from sin and not sinlessness. Iisa lang ang kilala nating sinless and perfect sa Bible. Si Jesus lang. Huwag ka nang mag-assume na kaya mo. Amen? Paano ka ginagawang holy or sanctified? Paano? Ito ang question ko ngayon. Paano ka ginagawa ng Diyos na holy or sanctified? Ang sagot ay by giving you His Word. John 17:17, sanctify them by the truth. Your Word is truth. Ang unang paraan ni Lord to sanctify His children is by way of equipping them with knowledge and understanding on His Word of truth. Alright? Anong sabi sa 2
Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, ano pa? Rebuking, ano pa? Correcting and training in righteousness. Bakit kailangan ito? Ibig sabihin, ang mga taong ito, yung pagka ikaw ay i-rebuke. Bakit ka nire-rebuke? Alam niyo ibig sabihin ng rebuke? Ha? Pagagalitan ka, sisermonan ka, sasawayin ka, yan ang rebuke. Sasabihin, mali ka, tigilan mo na yan, ihinto mo na yan ang rebuke, harsh rebuke. Okay? Ngayon, bakit kailangan ka i-rebuke? Kasi, nagkakasala ka pa din. Alright? Bakit ka kailangan i-correct? Kasi mali ka. Ibig sabihin, itong mga Kristiyanong ito hindi perfect. No? So, holiness is not sinlessness. Alright? So, ang sabi dyan, so that the servant of God may be thoroughly equipped. Everybody say, thoroughly equipped Totally. for every good work. Gagamitin ka kasi ni Lord. Kaya buhay ka pa. Kasi kung wala ng plano si Lord sa'yo, kukunin ka na niya. Wala siyang pakialam kung malungkot ka, kukunin ka na niya. Ganun ang napansin ko kay Lord. Pansin ko si Lord, wala siyang pakialam kay Ina at saka kay kay Iya. Alam niyang malulungkot sila, pero ang plano ng Panginoon pa rin ang masusunod. Amen? May plano si Lord kina Ina at kay Iya kung bakit kinuha niya ang kanilang mga parents. Merong gagawin si Lord na ipapakita sa kanila kahit wala na ang kanyang parents, mag-i-excel sila sa Panginoon. Amen? Ganun yan. So, dito napapasok ang role ng church. So kaya may church, mga kapatid. Kaya lahat ng believers, ini-encourage na regular mag-church, mag-involve sa gawain, huwag kaliligtaan ang mga pagtitipon, sabi sa Hebreo 10:25. Ang church sa original Greek word o Bible ay ecclesia. Everybody say ecclesia. Alright? Ecclesia sa Latin ay iglesia. Sa Ingles ay church. Ang original Greek Bible na ecclesia, ang pinatutungkulan na church ay tao. Mga tao ito, hindi building, hindi lugar. Mga tao ito na ibinukod. Ito na yon. Mga called out ones, mga tinawag, tas binukod ng Diyos. Ito na yung sanctification process. Susundan natin? The second phase of salvation. Alright? Sabi sa mga taga-Efeso 4, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Kaya yung ibang mga tinawag ng Panginoon na nagiging ganito. Pastor, guro, propeta, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Now, mga kapatid, yung last part, yung sinabi diyan, at maging ganap ang ating pagkatao. So, ang church pala, gagawin kang perfect sa harapan ng Diyos. Yan ang purpose. Amen? Kaya wag nating kaligtaan. Yan yun. Gagawin kang perfect in the sight of God. You are already righteous, at ang sanctification, gagawin kanyang perfect, gagawin kanyang holy, isa-set apart kanya. Yan yung process ng sanctification. Alright? So, sabi sa 1 Thessalonians, now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang target nito ay yung pagdating ni Jesus Christ. Bago dumating si Jesus Christ, dapat ikaw ay hindi ka lang righteous, hindi ka lang holy. Ano nga ibig sabihin ulit ng holy? Set apart, be separated. Hindi ka lang separated, ikaw ay perfect na. Yan ang purpose. Perfect ka na. By the time na dadating si Jesus, kasi papasok na yung ika-third phase pagdating ni Jesus. Ano yung ika-third phase?
Okay? Kung ang phase 2 sanctification, ang phase 3 ay glorification. Yan ang phase 3 ng salvation. This is the final redemption. Final benefit. The perfection of a believer at the return of Jesus Christ. Now, tingin kayo sa akin. Hindi lahat ng tao perfect na agad. Perfect na by the time na dumating si Jesus Christ. Sabi ni Paul, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, pag dumating na si Jesus Christ sa alapaap, our body will change. Papalitan tayo ng katawang hindi na napupulok. Ito na yung glorification process. You will have a glorified body. Perfect, holy body. Ito na yung aayusan ka, dadamitan ka para maging bride of Christ. Amen? Pero ngayon pa lang, nasa stage pa tayo na inaayos ka niya. Ikaw yung inaayos. Hindi ka pa inaayusan. Pagdating ni Jesus Christ, doon ka niya aayusan. Para magmukha ka talagang bride. This is the final benefit of redemption. Sabi sa Romans 8:30, pakibasa. Ready, go. Those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. So, if you were justified, you will be glorified. Sabi sa 1 John 3, verse 2 to 3, my dear friends, we are now God's children, but it is not yet clear what we shall become. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. Wow! Gusto niyo ba yon? You will be like Jesus Christ. Perfect, holy, without blemish. Mag-aasawa ba naman si Jesus Christ ng medyo pangit? Hindi. The best yon. Amen? Yan. We shall be like Him because we shall see Him as He really is. Everyone who has this hope in Christ keeps himself pure just as Christ is pure. Ibig sabihin, talagang nag-iingat ka. Nag-iingat ka. Yan. Ngayon, last verse, matatapos na tayo. Sa isang sandali, pakibasa ng sabay-sabay, ready? Go! Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin, di na muling mamamatay. Ang bubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay makapalitan ng katawang hindi namamatay. Yan yung glorified body. Yan yung glorification process ng salvation. Wala pa tayo doon. Nasa sanctification stage pa lang tayo. Amen? But thank God, nasa first phase na tayo. Justified na tayo. At ang lagi kong sinasabi, tinuturo sa lahat ay ito. The moment you become a justified believer of Jesus Christ, you will never be unjustified again. Hindi na mababago yon. Permanente na yon. Amen? Amen po ba? Amen. Ang lahat ng issue sa iyo at issue mo ay aayusin na lang ni Lord sa sanctification stage, sa sanctification phase. Hanggang, pag matigas talaga ang ulo mo, may kwento ako dito, ako magtatapos, may kwento ako. Alam niyo sa Bilibid Prison, sino sa inyong nakapunta na sa Bilibid Prison? Okay, maximum, nakapunta na kayo? Hindi pa? Okay. Nakapunta na ako doon, I was invited as guest speaker, ilang beses na, sa Muntinlupa ito doon ako nakakita ng taong mata na lang walang tattoo dito, lahat yan kalbo, lahat puro tattoo ito, leeg, all throughout, mga 40 years na silang nakakulong, yung iba matanda na, 50 years na silang nakakulong dahil sa mga krimen na ginawa nila, pumatay sila, they murdered so many people, nagnakaw ng bangko, etc. And then grabe sila. Every time na magpipreach ako, itong ganitong preaching ko, mga tao hiyawan doon. Grabe sila maghiyawan doon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Ganon sila kaiinit sa Panginoon doon.
At ang amo nila, ang babait nila. Okay? Mga Kristiyano ito na mga convert sila sa prison, nakulong sila doon. May isang pastor, may isang tao doon na convert, tinatawag ng Lord na magpastor doon sa preso sa kwan. Kasi marami na nagpapastor doon eh. Okay? So, at lagi niyang sinasabi, Lord, saka na lang di ako ready. No? Hindi siya ready. Hanggang, Lord, pag ako nakalaya, pag nangyari na lumabas na yung presidente na magbibigay ng parole sa akin at ako nakalaya, sige, maglilingkod na ako sa iyo. Magpapastor na ako, mag-aaral sa Bible school, magpapastor na ako. Pagkatapos, nakalaya siya. Binigyan siya ng parole after so many years at siya pinalaya at I'm free. Okay? Testimony everywhere. Kristiyano na siya at kaya yung mga galing doon kasi ginagamit yan sa testimony. No? Kasi matindi ang kwento niyan. Ganito sila ka-bad pero ganito na sila katindi ngayon. Ngayon, testimony. Alam niyo nangyari, to cut the long story short, kinakabog na naman siya ni Lord na maglingkod na siya sa Panginoon full time. Lord, di pa ako ready. Pag ano na lang, pag ready na ako, sabihan na kita. Ganon laging katwiran niya. Alam niyo nangyari? Na-aksidente siya. At halos din siya ay na-ospital at sa kanyang pagkaka-ospital nakahiga siya, hindi niya napansin, hindi na pala siya makalakad. Nakatingin siya sa ceiling ng ospital. Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Kung kailan paldado ka na. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Pag umaayaw-ayaw, pag nasa stage ng sanctification ka at umaayaw-ayaw ka kay Lord, siya ang gagawa ng paraan na siya pa rin ang pakikinggan mo kahit masaktan ka. Kaya kung ayaw mong masaktan, ayaw mong mapalo, sumunod ka na lang sa Panginoon. Amen? Kasi pag nag-impose ng righteousness si Lord, wala kang choice. Susunod ka sa Kanya. Amen? Tandaan natin, na ngayong Kristiyano na tayo, wala tayong free will sa sarili natin. Ang will natin ay controlled ng will ng Panginoon. Controlled ng Holy Spirit. Kaya pag nag-impose ng righteousness si Lord, sumunod ka. Kasi pag hindi, no, baka mapalo ka. Amen? Gusto niyo ba yon? O, sinong gustong sumunod kay Lord dito? Sumunod ka na lang sa Panginoon. Amen po ba? Let us pray. Father, we thank you sa word mo ngayon. Naway may natutunan ang mga lingkod mo, mga anak mong ito. Pagpalain mo sila sa iyong salita, Ama. Hayaan mo na ang salitang ito, O God, ay manikit sa kanilang puso at hindi na maalis at ito'y maalala nila tuwi-tuwi at ito, Panginoon, ay mag-reflect sa kanila at susundan nila sa kanilang buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas ka namin sapagkat napakabuti mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord.